Magandang araw mga ka-abi. So for today's video, mag-update lang tayo. So nakauwi pa nga yung white feather natin na young bird. So nandun sa kawayan na loop natin, nandyan. So hindi ko na sinama rito sa panlaban natin. Ito na nga kasi pinaris ko, yan. Pinagparis ko na yung dalawa na yan. Tapos ang kaparis naman ng kapatid niya, yan. So yung blue bar, binalik ko na yung blue bar dyan para ma-motivate. So loading na naman mamaya ng mga kalapati natin at mag-aabang tayo bukas. So hindi ko alam kung makakapag-video ko at maiinom kasi tayo mamaya. May dadayo rito, magdadala daw ng alak, iinom tayo. So titingnan natin mga kabi kung makakapag-abang tayo bukas ng kalapate. Ayan. So medyo mainit ngayon, hindi ko masyadong pinapahirapan to. Bali ang pinakapahirap nito mga kabi, araw mismo ng abangan at pagdating nila galing ng club training, pinapatos ko pa sila kung sakali na may biyahe. So papatos ko pa ulit ng gawing norte para medyo masanay sila. Tapos hindi na natin binabatak ng training sa club kasi nga baka magkasakit, kawawa naman. So yun na yung pinakabatak nila na lipad o yung pinaka-training nila. Ibig sabihin kasi ng pagbabatak mga kabi ng kalapate is kumbaga stressful training na ginagawa natin. Kumbaga nag-training na, training pa, kumbaga mas pinaigting na pag-training sa kalapate. So yung ibig sabihin, baka yung iba kasi hindi alam yung ibig sabihin ng pagbabatak nga ng kalapate. So sa training, so yun mga kabi. Kung minsan halimbawa ang hagis ng kalapati sa club, halimbawa 3 yung club sa inyo, araw-araw may loading ng training. So araw-araw nyo ilo-load. So yun yung binabatak na kalapate sa training. So tayo ngayon hindi natin gagawin yun kahit na merong club dito sa atin na halos araw-araw nga loading. So twice a week lang pwede na mga kabi. Martes saka Sabado. Ayan. So yun lang yung training nila ngayon. So Martes at Sabado loading ng kalapate. Tapos halimbawa umuwi bukas at may biyahe, papatos natin ang norte. So ganun lang mga kabi. Pagka uwi nila, tos ulit. So malapit lang naman, siguro nasa 15 to 25 kilometer air distance lang naman yung toss natin, yung pinaka-training. So kapag hindi nila nakayanan yun at nawala nga, so ibig sabihin hindi talaga sila para sa atin kasi nga ginagawa talaga natin sa mga kalapati natin yan. At medyo malayo na rin yung training, siguro nasa 35 to 50 kilometer air distance na yung training nila sa club. So kaya yung training natin kumbaga parang pampaano lang, pampalakas lang nila yon. So kumbaga pag nag-training pa tayo, halimbawa darating nila, magtre-training ulit natin, totos natin. So pinaka-training lang nila yun sa atin. So hindi na tayo masyado nagpaparonda at nagpo-force fly ng kalapate. So basta tayo training lang, club training, tapos training pa natin sa self-toss. So yun yung technique natin ngayon mga kabi kasi masyadong mainit ngayon. Hindi tayo pwedeng mag-toss ng araw-araw sa club mga kabi. At baka hindi kayanin yung ibon natin ngayon. So ito pa lang, dalawang blue bar natin dito nagpares. Ito. Ayan, saka ito. Parehas babae yan mga kabi, nagpares. Ayan, so ito si Kalbayog. Kalbayog finisher yan, SDR finisher. Ito naman yung kapatid niya nung ano natin, NDR Summer Race finisher. Ayan. So ano din tayo nun mga kabi, kung hindi naglugon yung mga kalapati natin nun, baka nakadali yung dalawang kalapati natin na matikas. Ayan. So yung kapatid nito saka yung bali anak nito. Ayan. So ito yung anak nito mga kabi, dalawang unang training mga kabi binutas. So yung malalayo puro clock yan mga kabi, sayang. So talagang inabutan lang ng paglulugon yung kalapati natin. Ayan. Tapos ang good news pala natin yan mga kabi, ayan, pakita ko sa inyo, ayan, naghahalikan sila kahit na parehas babae. Parehas babae yan mga kabi. Ito bali ang anak nito, ito yung dalawa na yan. Yan, yung dalawa na yan. Ito ang nanay. Tapos ang tatay nito, 7th overall, ito. Ayan yung tatay. 7th overall champion, NDR finisher, 7th overall champion ng SDR. So kaya NDR at saka SDR may laro yung mga kalapate. Ayan. Breeder natin. Kasi ito naman, bali, ito, anak ni Kataran. Ito kapatid, magkapatid yan, yung 7th overall, saka si Kalbayog.
magkapatid yan mga kabi. Ito naman, ang lahi nito, ito yung 6 overall, ayan. So yan yung lolo niya. Si Kataran, yung anak nito mga kabi, yung tatay naman nito, namatay nga yun mga kabi. So nagkadeno ata yun mga kabi, o naatake sa sobrang katabaan. So hindi ko alam kung ano naging sakit. So uso kasi yung mga sakit ng kalapati ngayon kasi nga malamig pa ngayon, medyo malamig pa, tapos mainit. Painit na yung panahon. Madalas talaga nakakasakit yung manok natin. Kung napanood yung video natin, meron nga sakit. Ito pa isang kalapati natin na medyo matamlay ngayon. Ayan. Nagkadugo ata yung pakpak. Ayan, lala. Sa video lang mukhang dugo mga kabiyam. Pero alang dugo yan. Ayan. So, ang good news pala natin mga kabi, lumabas na nga yung kulay nung painakay natin na Homer. Pakita ko sa inyo. Ito isang Homer natin na bata-bata pa. Ayan. Breeder natin yan. So hindi ko pa alam kung saan natin ipapares. Eto mga kabi, parehas na choco. Ayan, choco. So medyo hindi tayo pinalad na makapag-blue bar o checkered na Homer. Ayan. So saktuhan lang siguro magiging ilong nito mga kabi. Ayan, nakita niyo naman siguro. So saktong Homer lang yan. Mag-acquire tayo ngayon ng young bird. Na-message ko na yung mga kabi. Parang taga Rizal. Hindi ko sure kung taga Rizal yun. So bibili tayo ng Homer na hindi ganito yung kulay. Ayoko kasi ng ganitong kulay mga kabi. Pati yung nanay kasi nito mga kabi na Homer natin. Ayan, classic racing Homer kasi itong hen natin. Ayan. So ang tatay niya, ito yung 6 overall. Tapos ang nanay niya, yung Homer natin na babae. So nag-aanak ng Borga. Yung kapatid nito, dalawang kapatid nito sa atin, bali tatlo mga kabi, Borgang-Borga mga kabi. Nasa lumang video natin, makikita nyo yun, talagang putok-putok yung ilong. So ito, babae ito. So yung mga kapatid nito na barako, tatlong barako yun mga kabi na kapatid niya, Borgang-Borga. Pero kapatid din niya, yung purong kapatid niya, si Jefferson, yung multiple pulling winner natin, at Grand Pulling Champion. So tapos ano pa yan, marami nakuha sa atin na premyo. Ayan, yung kapatid niya, full brother niya yun mga kabi. So second clutch, yung kapatid niya first clutch. So yung kapatid nito mga kabi, malaki yung ilong. Tapos yung kapatid ni Jefferson, malaki din ang ilong nun mga kabi, Borga din. So ito yung naging anak nila. So hindi ko alam kung ano magiging itsura niya, kung gaano kalaki yung magiging ilong. So mga saktuhan lang siguro yung magiging ilong nito. At paglaki sana, kahit pa paano, ganito man lang sana yung mga magiging ilong. Ayan. Pero tingin ko, mas maganda yung magiging ilong yan mga kabi, compare dito sa dalawa na to. Tapos ayan mga kabi, meron ng itlog. Ayan, si Tatang. Ayan, si Tatang Borga na blue bar. Ayan. Tapos yung racing natin na babae, pinagpares nga natin. Ayan. So good luck sa atin mga kabi sa pairing natin at saka sa breeding natin.